Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Ang nakaraan, pagkatapos na pagsamahin nina Alice at Rokon ang kanilang mga skill na Holy Extreme Bless at Judgment Slash ay nakagawa sila ng dambuhalang espada na nababalot ng kumikislap-kislap na mga kidlat at tila may hatol ang langit sa sinumang nasa ibaba. Kaya sa huli ay nagtagumpay na napaslang ni Rokon si Nidhogg at unti-unti na rin na bumabalik sa dating anyo ang katawan niya. Habang nakahandusay na lang ang bangkay ni Nidhogg ay nakahinga na ng maluwag si Rokon at nagpatuloy na siyang umalis kasama sina Kai at Alice. Nang biglang may pamilyar na boses ang nagpatigil kay Rokon. Agad niyang napagtanto na ang boses na ito ay ang kinasusuklaman niyang individual. Ang nag-iisang si Odin na sinasaniba niya ngayon ang bangkay ng tauhan niya para lang makipag-usap kay Rokon. Habang sa kasalukuyan ay payapa lang siyang kumakain sa ibang dimensyon na nasa kabila ng fissure. Pagkatapos lang ng ilang segundong pag-uusap ay hindi na nakayanan ng bangkay ni Nidhogg ang kapangyarihan ni Odin. Kaya nagpaalam na ang kontrabida at hinihiling pa niya na sana ay mas malakas na si Rokon kapag nagkita na sila. Punong-puno na naman ng galit ang mukha ni Rokon sapagkat alam na pala ni Odin na siya ay bumalik sa nakaraan. Pagbalik naman nila sa headquarters ng Falcon ay halos sumakabilang dimensyon na ang kaluluwa ni Kim Mirei dahil sa napakalaking halaga na pinsala na idinulot ng laban ni Rokon. Kaya nagdadahilan na lang ang dalawa samantalang lutang lang si Alice sa nangyayari. Tinanggap na lang ni Mirei ang nangyari at ngayon ay ipapakilala na raw niya sa kanila ang nag-iisa nilang boss. Ang founder ng Falcon na pinakadakilang korporasyon ng bansa at ang founder ng larong The Lord na nilalaro ng milyon-milyong manlalaro sa buong mundo. Si President Lee Gonyang na ginawa ang buong sistema ng The Lord ng mag-isa niya lang. Pero pagkapasok pa lang nila sa opisina ng presidente ay mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Rokon at nagpapawis pa siya. Sapagkat abala lang si Lee Gonyang na nagbabasa ng mga dokumento. Kaya sa sobrang galit ni Mirei ay sinisigawan at minumura na niya ang presidente na hindi pumapansin sa kanila. Malugod nang tinanggap ni Lee Gonyang ang mga bayani at ibubunyag na niya raw sa kanila ang katotohanan ng ibang mundo na wala silang kamalay-malay. Ngayon ay natahimik na lang ang apat na tinitignan si Lee Gonyang. Naguguluhan at nanginginig na ang kamay ni Rokon na itinuturo ang nasa harapan nila. Tinatanong niya kung ang taong nakaupo ba sa harapan nila na mukhang manluloko ay ang founder ng The Lord na si President Lee Gonyang. Umoo lang naman ang may kinang-kinang sa mukha na lalaki na sinabing siya raw talaga si Lee Gonyang. Ang lakas pa ng tawa niya habang hinahampas ang lamesa na pinupuri sila na mas nagmumukha raw silang maaasahan sa personal. Parang manyakis pa ang tingin at ngiti niya na sinabing mas lalong-lalo pa raw si Alice dahil ang mga damit daw ng babae ay bagay na bagay sa kanya. Kaya tinatakpan na ni Alice ang sarili niya dahil sa kakaibang papuri ng scientist. Natatawa lang naman si Lee Gonyang na sinabing nagluloko lang daw siya at sana ay masiyahan ang binibini sa pagkain mamaya. Sa sobrang hiya ni Alice ay tumalikod agad siya na sumang-ayon na lang sa sinabi ng may pagkamanyakis na scientist. Ipinagpapatuloy pa ni Lee Gonyang ang kanyang papuri na ang cute daw ng binibini kahit siya ay nahihiya. Sinabayan pa niya ng tawa ang sinabi niyang ibang-iba raw si Alice sa matinik na si Mirei. Habang patuloy na nadadagdagan ang pagkahiya ni Alice ay nayayamot naman na si Mirei na tinatawag na basura ang presidente. May tumawag kay Kim Mirei at sinabing tumingin lang daw siya kay Rokon kahit saglit lang. Habang ipinagpapatuloy pa rin ni Lee Gonyang ang mga kakaibang sinasabi niya ay tinatanong naman na ni Mirei si Rokon kung may mga bagay daw ba na nakapagtataka sa kanya. Agad na binalot ni Rokon ang braso niya sa leeg ni Mirei at sabay niyang sinabi na magpakatotoo raw siya. Papaanong ang maloko at manyakis na matandang yan ay si Lee Gonyang. Galit na nga niyang sinasakal si Mirei na tinatanong kung ini-scam niya lang daw ba sila ngayon. Mukha lang daw siyang hindi pangkaraniwan sa panlabas niyang katangian pero huwag daw mag-alala si Rokon dahil ang lalaking yan ay si President Lee Gonyang. Binitawan na niya lang si Mirei kahit na nagagalit pa rin at tinanong niya kung mapagkakatiwalaan ba talaga nila si Mr. President. Bakit pa raw siya tinatawag muli ni Mirei kahit na nag-e-enjoy naman sila ngayon? Agad na nagalit na naman si Mirei, na para bang may sarili siyang kapangyarihan na sinabihan ang presidente na hindi ba't may sasabihin daw siya sa kanila kaya niya sila ipinatawag. Natawa na lang na kinakabahan si Lee Gonyang at pinasalamatan na niya sila sa pagpunta nila sa opisina niya. Ngayon ay may sasabihin na siya sa kanila.
Nagbubuntong hininga na lang si Rokon na iniisip na bakit pa tumatayo si Manyakis na tanda. Nagdududa pa rin siya kung ayos lang ba na maniwala sa lalaking ito. Nang biglang nagulat si Rokon sa mga salitang nabanggit na Ragnarok at Odin. Sinabi ni Lee Gunyang na ang usapang ito ay tungkol sa kanila. Napapatanong na si Rokon kung kakilala ba ni Lee Gunyang si Odin. Hindi raw ba sila nagtataka tungkol sa kanila Odin at sa totoo nilang layunin? Kung saan ba talaga sila nanggaling? Naguguluhan naman na si Rokon sa mga katanungan ni Lee Gunyang. Meron daw siyang ipapakita sa kanila. Kaya sundan lang nila siya. Ipinapahayag na nga ng sistema ang impormasyon ni Lee Gunyang, ang pinakadakilang scientist ng 21st century, ang nangunguna sa mundo ng negosyo, ang presidente ng Falcon, at ang founder ng virtual reality na larong The Lord. Sa sobrang lalim ng gusali ay meron pa itong palapag na B-99. Umalis lang ng panandalian si Mireille dahil kinailangan niyang linisin ang resulta ng naging laban nila. Pero huwag daw silang mag-alala dahil simula ngayon ay si Lee Gunyang na mismo ang mangangasiwa sa lahat ng pagpapaliwanag. Binalaan pa niya silang tignan nila ang mga dinadaanan nila. Dahil kahit na-awaken silang dalawa ay malubha pa rin silang masasaktan kapag sila ay nahulog dito. Ipinapakita na nga ang napakalalim na bangin, sa sobrang lalim nito ay hindi na nila makita ang pinakadulo ng hagdan. Halata na sa mukha ni Alice ang kanyang takot na iniisip kung sakaling mahulog nga talaga siya. Samantalang sa unang hakbang pa lang nila ay nayayamot na si Rokon na tinanong kung ano ang bagay na itinatago ni Lee Gunyang para itago ito ng napakalalim. Natawa lang si Lee Gunyang at nagpaumanhin, sapagkat meron siyang napakaraming sekreto. Nagdududa pa rin naman ang mukhang yan na tinanong si Presidenteng Tanda kung alam niya raw ba talaga ang lahat ng tungkol sa Ragnarok at kay Odin. Hindi naman daw niya alam ang pamantayan sa salitang lahat pero sinabi ni Lee Gunyang na sapat na ang nalalaman niya para harapin ang pagkamausisa ni Rokon. Tinanong pa niya pabalik kung sapat na ba na ikwento niya ang unang beses na nagkita sila ni Odin. Kaya agad na napahinto si Rokon at napatanong pa siya ng ano. Yun daw ang araw na hinding-hindi niya malilimutan kahit na gustuhin niya man. Sapagkat yun ang araw na bumago sa buong buhay niya. 23 taon na ang nakalipas nung may napansin silang abnormal na enerhiya sa North Pole. Kaya ipinadala ang mga mahuhusay na ahente sa lugar, ang bumungad sa kanila ay ang isang malaking fissure. At pagkatapos nito ay ang sunod-sunod na hindi kapanipaniwalang mga pangyayari. Gaya lamang ng nagpakita sa kanila na dambuhalang ogre na may 2 ulo. Napahinto silang lahat sa kanilang kinatatayuan, ito ay hindi dahil sa lamig ng lugar. Kundi dahil sa lalaking lumulutang sa ere. Ang kanyang titig ay kasing lamig ng temperatura ng North Pole. Nilapitan nila ang fissure, ang mga halimaw, at si Odin, pero inatake niya lang ang lahat ng mga naruroon at tuluyan na siyang naglaho. Nung nagising na siyang hinihingal ay agad na nagulat si Lee Gunyang sa kanyang nakita, sapagkat pinuksa na pala ni Odin ang lahat ng mga naruroon ng mag-isa niya lang. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas pero may clue para masubaybayan si Odin sapagkat mayroong nagpakita sa harapan ni Lee Gunyang habang nagdadalamhati siya sa pagkamatay ng mga kasamahan niya. Habang inaalala niya ang nagliliyab na bola ay sinasabi ni Lee Gunyang na ito ay napakahalagang clue. Salamat sa tulong ng clue na ito kaya niya nalaman na meron pa palang ibang dimensyon. Nagulat si Alice sa narinig niyang ibang dimensyon. Napapatanong na rin si Rokon kung isa bang alien si Odin. Natawa lang naman si Lee Gunyang na sumagot na parang ganun na rin. Nanggaling daw si Odin sa mundo ng ibang dimensyon kaya ibig sabihin ay hindi naman talaga siya isang alien. Para maging tumpak ay nanggaling si Odin sa parehong lugar na pinanggalingan ni Kai. Kaya napapatanong na lang din si Kai na mga tao pala sila na nanggaling sa mundong tahanan niya, Kurok. Hinala lang daw ito ni Lee Gunyang pero may isang bagay silang hindi nila makuha-kuha sa kanilang dimensyon. Isang bagay na mahahanap lang nila dito kaya sila pumunta dito. Ipinagbigay alam na rin ni Lee Gunyang na nakarating na sila. Base sa mga narinig niya hanggang ngayon ay alam na niya raw kung ano ang hindi na mahintay ni Rokon na malaman. Kung bakit hindi pa lumulusob ang Ragnarok at kung bakit pa sila nagtatago ng napakatagal na panahon sa kanilang himpilan. Na parang palihim silang may hinahanap na isang bagay. Tinanong niya si Rokon na sinabi niyang may nahanap siyang clue dati. Hindi ba? Umoo lang si Rokon at sinabi pa raw ni Lee Gunyang na pwede niyang masubaybayan si Odin gamit nito. Natawa lang si Lee Gunyang sa sagot ni Rokon at tama raw siya.
Sa araw na pinaslang ni Bastardong Odin ang mga kasamahan niya ay nakuha niya naman ang bagay na desperado nilang hinahanap-hanap. Ang orb na patuloy pa rin na nagliliyab kahit na ito ay nasa loob ng kapsula na napuno ng tubig. Ito ang kumukonekta sa kanilang mundo at sa virtual reality na larong The Lord, at pati na rin sa mundo ni Odin. Ang bagay na nagtataglay ng kapangyarihang lampas sa karaniwan at napakalakas na enerhiya ng buhay. Pinalitan lamang nila ang kapangyarihan ng orb at ng mundo na maging datos at ginawa ang proyektong The Lord bilang sistema na hanapin ang mga awaken para lumaban kay Odin. Matindi nilang iniingatan ang kanilang pagmamasid sa mga manlalaro. Hindi naman daw nila kailangan ng maraming tao, ang tanging hangad lang nila ay lumitaw ang mga taong kaya nilang pagkatiwalaan ng kanilang kapalaran. At oo raw, ang mga taong yun ay ang itinuturo na ngayon ng daliri ni Li Gunyang. Ang mga taong pinagkakatiwalaan nila ng kanilang kapalaran. Ang mga may malalakas na paniniwala. Ang mga hindi nagdadalawang isip na gumawa ng mga hangal na gawain para sa iba. Inaasahan nilang magpapakita ang mga ganitong klase ng hangal, habang patuloy na tinuturo ng daliri ni Li Gunyang sina Kai, Rokon, at Alice. Kaya tinatawag na ni Rokon si Manyakis na matandang scientist, kinukumpirma niyang mahusay na pumili at kumilala ng tao si Li Gunyang, hindi ba? Habang pinagmamasdan pa rin nila ang makapangyarihang orb ay lumapit si Rokon sa malaking kapsula para suriin ng mas mabuti ang misteryosong bagay. Hindi siya makapaniwala na ito ang pinagmulan ng sistema ng The Lord. At na ito rin ang pinagnanasaan ng Ragnarok. Ang napakaliit na orb na kapag titignan lang ng mata ay parang ordinaryong bagay lang na nagliliwanag. Sinabi ni Li Gunyang na ito ay isang orb na may hindi kapanipaniwalang dami ng enerhiya. Hanggang sa punto na pati siya na sinaliksik ang orb ng mabuti ay hindi niya pa rin ito maintindihan. Kaya nasasabik na si Li Gunyang na makita kung ano ang pwede nitong mapagtagumpayan. Pero kasabay ng kanyang pagkasabik ay natatakot din siya. Kaya nagtataka si Rokon kung bakit pa natatakot si Li Gunyang. Mabilis na nagsabi ng oo ang pinakamagaling na scientist at tumingin din siya kay Rokon. Sapagkat palagi niya raw iniisip kung ano ang mga pwedeng mangyari kapag mapasa kamay ni Odin ang orb. Dahil kung mangyari yun ay masyadong magiging madali na para kay Odin para agad-agad na puksain ang buong katauhan dito sa mundong Earth. Kaya pati si Rokon ay natatakot na rin dahil alam niyang mamamatay silang lahat kapag nangyari yun. Ngayon ay may itatanong na raw si Li Gunyang. Ang katanungan na ito ay para kay Rokon at sa mga kasamahan niyang sina Alice at Kai. Biglang yumuko si Li Gunyang sa harapan nila na nakikiusap na pagtagumpayan nila ang proyektong The Lord at pigilan ang Ragnarok. Halata sa mukha ni Rokon na hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Ang presidente ng Falcon na si Li Gunyang na may malakas na kapangyarihan at mataas na posisyon. Ang taong katulad niya ay nakayuko na ang kanyang ulo para makiusap sa kapakanan ng iba. Tinawag lang naman ni Rokon si Manyakis na tanda at sabay na inakbayan ang balikat niya. Magtiwala lang daw siya kay Rokon at matulog na lang siya. Sapagkat si Rokon at ang mga kasamahan na niya ang bahalang sisira sa mga bastardo ng Ragnarok. Nakahinga naman na ng maluwag si Li Gunyang na nagpasalamat. Pero may gusto raw itanong si Rokon sa kanya kaya nagtataka na lang si Li Gunyang kung ano yun. Habang itinuturo si Kai ay tinanong niya kung may pakinabang daw ba talaga ang bulilit na yun. Sa tingin pa ni Rokon ay mas mabuti kung iba na lang ang tinawag nila. Kaya napipiko naman na si Kai na sinabing ayan na naman ang taong yan. Kurop. Biglang natawa ng malakas si Li Gunyang na sinabing huwag daw masyadong mag-alala si Rokon. Dahil kahit na ganyan man si Kai ay malakas siyang nilalang. Habang nakatingin sa halimaw ay dagdag pa niyang napakalakas talaga ni Kai. Samantalang punong-puno na agad ng galit ang bulilit na inaasar ni Rokon. Alam rin ni Li Gunyang na hindi pa sila maayos na nakakapagpahinga kaya inaabisuhan na niya silang magpahinga na dito sa Falcon na ipinagmamalaki nitong naririto ang pinakamagandang mga pasilidad. Napahinto pa si Li Gunyang na sinabing may nakalimutan daw siyang sabihin. Sinasabi ng kakaiba niyang mukha na may pagkamanyakis na inihanda niya raw mismo ang pinakamagandang silid para sa kanilang dalawa. Tuwang-tuwa pa niyang sinabi na magpahinga sila ng mabuti. Samantalang nagtataka lang naman si Rokon at si Alice ay hindi niya mapigilan na mamula ang mga pisngi niya kung ano ang ibig sabihin ni Manyakis na tanda na kumakanta pang naglalakad palayo sa kanila.
Pagdating sa kanilang silid ay humiga agad si Rokon sa kama niya na sinasabing masakit daw ang buong katawan niya. Pinupuri pa niya na maganda raw ang mga pasilidad at tama lang ang pagmamalaki ng Falcon sa sarili nito. Napapasabi na lang siya na kung ano ang maganda ay maganda pero nagtataka si Rokon kung bakit binigyan lang sila ng iisang silid. Yun ang kanyang tanong kay Alice. Nagulat pa si Alice sa tanong sa kanya at sumang-ayon lang siya sa sinabi ni Rokon habang siya mismo ay nanginginig na ang mga braso niya kahit nakaupo lang. Pero agad na napalitan ng saya ang kanyang ekspresyon, pati sa kanyang pag-upo ay halata ang pagkamahiyain niya, at sinabing sa tingin niya ay ayos lang ito para sa kanya. Hindi narinig ni Rokon ang sinabi ni Alice kaya pinapaulit niya muli ang sinabi ng babae pero agad lang na nataranta si Alice na sinabing wala raw siyang sinabi. Late na raw kaya kailangan na nilang matulog. Sumang-ayon lang si Rokon habang halata naman sa kanyang mukha ang galit niya sapagkat nakakasigurado siyang pakana ni manyakis na scientist ang lahat ng ito. Pero wala lang ding magagawa si Rokon kaya sinabi niyang matulog na lang muna sila sa ngayon. Sapagkat ang daming nangyari sa loob lamang ng maikling panahon kaya pagod na raw si Rokon. Habang inaalala niya ang mga ogres na sumugod sa gitna ng syudad. Sa sandaling siya ay nag-awaken at pinaslang silang lahat, kung saan nakilala niya rin sina Kim Mirei at Kai. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili sapagkat siya na isa lamang na normal na manlalaro ay biglaan na lang na kailangan na niyang protektahan ang mundo. Nung idinilat na niya ang kanyang mga mata ay napapasabi lang siya na napakarami niyang iniisip kaya siguro hindi siya makatulog. Ang hindi niya alam ay nakapatong na pala si Alice sa kanya, mangiyak-ngiyak pa ang babae at hinihingal na. Namumula ang kanyang pisngi at nanginginig ang kanyang boses na tinatawag si Rokon. Hindi lang pala ang kanyang boses kundi ang buong katawan na ni Alice ang nanginginig at humihingi na siya ng tulong kay Rokon. Natataranta naman na si Rokon na sinasabihan si Alice na kumalma lang siya habang nagtataka kung ano ang mali kay Alice. Nang biglang yumakap si Alice kay Rokon kaya mas lalo pa siyang nagtaka. May itinuturo na ang nanginginig niyang kamay. Yun ay dahil sa may insekto raw doon at takot na takot pa naman siya sa insekto. Nung nalaman na ni Rokon ang dahilan ng kakaibang kilos ni Alice ay para bang nasayangan pa siya. Namumula na rin naman na ang pisngi niyang sinabi kay Alice na paaalisin na niya raw ang insekto. Kaya tinatanong na niya si Alice kung pwede bang huwag na siyang pumatong sa kanya. Agad na napaupo si Alice at mabilis siyang nagpaumanhin kay Rokon. Na para bang naging babae pa siya sa reaksyon niyang yan na sinabing wala man lang daw siyang sandali para magpahinga. Kinaumagahan naman ay ang tahimik nilang dalawa na sinalubong si Mirei sa pintuan. Tinatanong ni Mirei kung nakatulog ba sila ng maayos at si Kai naman ay nag-good morning sa kanila, kurok. Sapagkat nakapagpahinga na sila ay mabuting kumilos na sila. Pero, yan ang salitang nasabi ni Mirei habang blanko ang ekspresyon niya na nakatingin sa kanila. Sapagkat nakapagtataka sa kanya kung bakit ang layo nila sa isa't isa. Tinatanong niya rin kung nag-away ba silang dalawa. Na para bang nayayamot siya sa dalawang lovebirds kaya sinabihan niya silang ayusin nila ito nang silang dalawa lang at mag-focus muna sila sa importanteng bagay. Sabay naman na silang napalingon na nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Mirei sa sinabi niya. Simula raw ngayon ay mas malakas pang mga kalaban ang mga haharapin nila, kung saan aabot pa ito sa punto na hindi na may kukumpara sina Nidhogg at ang mga halimaw na kinalaban nila sa mga haharapin nilang mga kalaban. Kaya may inihanda raw sila na para lang sa kanila Rokon at Alice. Nagliwanag na ang signage na open at unti-unti na rin na bumubukas ang pintuan. Ito raw ang pinakabagong silid ng pagsasanay sa Falcon. Kaya kahit ano pa man ang gawin nila sa loob ay hindi ito masisira. Naging seryoso naman na ang ekspresyon nilang dalawa na tinitignan ang silid. Dagdag pa ni Mirei sa kanilang dalawa na dito nila mas palalakasin pa ang kanilang mga sarili. Hindi makapaniwala si Rokon sa sobrang laki ng Falcon dahil meron pa pala silang ganitong klase ng mga pasilidad. Tulad lamang ng mga system window na naipapakita, at ang napakalawak at napakalaking silid na pinasukan nila. May nagtetesting na nga ng mic at tinatanong niya kung naririnig ba nila siya. Kaya sabay na napalingon si Rokon at Alice na nagtataka kung saan nanggagaling ang boses na yun. Kung naririnig daw nila siya ay tumingin sila sa kinaroroonan niya. Nakilala naman agad ni Rokon ang boses na ito. Ang boses na nanggagaling kay manyakis na scientist. Ito raw ang lugar kung saan ipinunta ang lahat ng pinakadakilang teknolohiya ng Falcon,
ang silid ng pagsasanay na hindi masisira ng kahit na nuclear bomb. Tinatawag nila itong 01 base at malugod na nga silang tinatanggap ni Lee Gunyang. At ipapaliwanag na niya raw ng mas detalyado ang lugar na ito. Ang espesyal na enerhiya na nakukuha sa orb ay inaayos sa sistema ng The Lord, at ang teknolohiya na ginagamit para ilipat ito sa realidad ay ginagawa sa pamamagitan ng mga kalkulasyon. Kung saan pagkatapos nilang ipakilala ang pinakabagong simulation imaging equipment ay pinaghihiwalay muli nila ang lahat para gumawa ng bagong pamamaraan ng pagpapalit para paganahin ang sistema na tulad ng nasa The Lord. Ito ang detalyado at mabilis na eksplanasyon ni Lee Gunyang sa kanila, at natatawa pa niyang sinabi na siya mismo ang gumawa ng lahat ng ito. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang eksplanasyon ay napapatakip na lang ng mga tenga ang dalawa. Tinatawag na ni Rokon si Kim Mirei para patigilin ang lalaking yun. Pero nahihiya na natatawa lang si Mirei dahil kapag minsan daw na ganyan ay pati siya hindi niya kayang patigilin si Lee Gunyang. Kaya mas lalo lang na naasar si Rokon at napapaisip na weird ba ang lahat ng mga matatalino. Mabuti na lang ay tumigil na si Lee Gunyang na sinabing tama na raw yun para sa walang kwentang daldalan. Ipapaliwanag na niya raw ang pagsasanay na magaganap simula ngayon. Kahit man na ito ay tinatawag na pagsasanay, hindi ito ganun ka-fancy, kaya madali lang dapat para sa kanila na intindihin ang eksplanasyon. Sinasabi niya sa kanila na may isang bagay na halatang mahal ang nasa kisame. Nagtatakang tinanong ni Rokon kung ang nakikita niya ba ay ang tinutukoy ni Lee Gunyang. Tama raw ang tinitignan ni Rokon. Sa pamamagitan ng mahabang proseso ng pananaliksik ay nilikha nila muli ang datos ng mga manlalaro ng The Lord sa loob nitong silid ng pagsasanay. Kaya bigla nang naglalabas ng liwanag ang bagay na nasa kisame at sa gitna ng silid kung saan tumatama ang liwanag ay meron ng namumuong pamilyar na anyo. Simple lang daw ang gagawin ni Rokon simula ngayon. Kakalabanin niya ang isang tao at kailangan niya itong talunin. Siyempre, ang taong yun ay ang sarili niya. Ipinapahayag na nga ng sistema na sinasama na ang manlalaro ng The Lord na si Rokon. Kaya nagulat at nagpapawis na ngayon si Rokon. Hindi siya makapaniwala na ang manlalarong ginagawa ng liwanag na yun ay siya na galing sa larong The Lord. Nababalot pa ang buong katawan nito ng usok at hawak-hawak pa nito ang orihinal na sandata ni Rokon na axe. Seryoso lang naman ang tingin ng Rokon na sinamo ng sistema. Ito raw ang simulation na bersyon ni Rokon. Gumawa ang Falcon ng bersyon niya sa isang dapat na senaryo kung saan nakamit ni Rokon ang maximum level ng The Lord. At ayon sa senaryong yun ay pinalitan pa nito ang mga stats ng simulation ni Rokon. Kaya sa ibang salita ay ang nakikita ngayon ni Rokon sa kanyang harapan ay ang pinakamalakas na manlalaro ng The Lord. May tumutulo ng pawis sa pisngi ni Rokon na sinabing gusto ni Lee Gunyang na makipaglaban siya sa maximum level na bersyon niya ng The Lord. Siya pa ang may ganang magtanong kung minamaliit lang daw ba siya ni Lee Gunyang, dahil ang sarili niya ngayon ay ilang dimensyon ng mas malakas kumpara sa nakaraan. Sumasang-ayon lang naman si Lee Gunyang na sinabing mas maganda kung mananalo lang agad si Rokon. Pero para talunin ang simulation na ginawa niya mismo ay sigurado siya sa kanyang sarili na mahihirapan si Rokon. Ipinagbigay alam na niya sa kanila na manood na sila. Kaya pinapataas na niya sina Alice at Mirei. Tumatawa pa siyang sinabi na maganda at refreshing daw ang kinaroroonan niya. Ngayon naman ay magkaharap na ang orihinal at simulation na bersyon ni Rokon. Tinatanong ni Mirei na hindi ba dapat sinabi yun ni Lee Gunyang kay Rokon. Na kapag siya ay nasa 01 ay mas hihina ang awakened na kapangyarihan niya. Pero tinanong siya pabalik ni Lee Gunyang kung kailangan niya pa bang sabihin yun. Sapagkat sa tingin niya ay hindi na raw yun kailangan na sabihin kung gusto niyang mas lalo pang lumakas si Rokon. Tahimik lang naman ang mukhang yan na inoobserba ang simulation na bersyon niya. Iniisip niyang kakaiba sa pakiramdam ang pakikipaglaban sa sarili niya. Napapatanong na lang siya na ito ba talaga ang sarili niyang nasa max level at stats, hindi naman daw ito mukhang malakas. Kaya ngumiti lang si Rokon na sinabing susuriin na muna niya ang mga abilidad ng simulation niya. Nang biglang napaiwas agad siya sa isang napakabilis na atake na muntikan pang humiwas sa katawan niya. Sinira pa ng atake na yun ang sahig at pader kaya hindi lang ito mabilis kundi napakalakas din. Lumingon agad si Rokon para tignan ang epekto ng mabilis na atake. At kakaiba na naman ang kanyang pagmumukha, nanginginig ang boses na tinanong kung bakit. Bakit sa tingin niya ay muntikan na siyang napaslang kani-kanina lang. Habang nakatayo pa rin si Rokon sa kinaroroonan niya ay dahan-dahan naman nang lumalapit ang simulation na Rokon.
Patuloy na nagliliwanag ang mata nito at nagliliyab ang buong katawan na pinagmamasdan ang target niya. Napamura na lang si Rokon dahil napagtanto na niya ngayon na hindi siya pwedeng magpakampante. Kaya tinatawag na niya ang pekeng Rokon at binabalaan ito na gagamitin na niya ang buong lakas niya. Lumundag na si Rokon at habang siya ay nasa ere, sinasabihan na niya ang kalaban niya na sisirain niya raw ito hanggang ito ay maging basurang metal na lang. Nakahanda naman na ang simulation na bersyon ni Rokon. Lumundag na rin ito at ngayon ay magtutuos na ang awakened na sarili ni Rokon at ang simulation na bersyon na nasa max level na ng The Lord. Pagkalipas ng ilang araw ay bugbog sarado naman na ang buong pagmumukha ni Rokon kaya ngayon ay tahimik na lang siya. Habang pinapagaling niya si Rokon ay tinatanong na lang ni Alice kung maayos pa ba siya. Hindi raw, hindi raw. Hindi na niya alam kung ilang beses na siyang muntikan na mamatay sa mga nakaraang araw. Kaya nagtatampo ng tinanong ni Rokon kung bakit walang mga pasa si Alice. Ibinabaling na lang ni Alice ang kanyang tingin na sinabing sapagkat siya ay isang healer kaya hindi na niya kailangan na makipaglaban. Mas lalong nagtampo si Rokon na parang bata na tinatanong kung siya lang ba mag-isa ang nagdudusa ng ganito. Kaya sinasabihan siya ni Alice na hindi raw yun totoo at kumalma lang daw siya. Inirereklamo na ni Rokon sa sarili niya na kung hindi pa niya mas bibilisan na magpalakas ay napansin naman ni Alice na nanginginig na ang braso ni Rokon dahil sa galit niya sa kanyang sarili. Na parang pinipigilan na niya lang ang sarili niya na magwala. Kaya tumayo na lang si Rokon at sinabing aalis lang daw siya ng panandalian. Hindi na siya pinigilan ni Alice at umuo na lang ang babae. Habang pinapanood siyang lumabas sa silid nila ay napapaisip na lang si Alice kay Rokon dahil sa pag-aalala niya sa kanya. Ang akala niya ay palaging may tiwala si Rokon sa sarili niya. Pero mistulang nape-pressure na siya sa pasanin niyang kailangan niyang protektahan ang buong mundo. Kaya inaasahan na lang ni Alice na mababawasan niya ang pagkabalisa ni Rokon kahit kaunti lang. Hinihiling na niya lang na sumaya si Rokon dahil palagi naman daw na nasa tabi niya si Alice. Tahimik lang naman si Rokon na naglalakad sa pasilyo ng gusali. Napapamura na siya dahil wala pa ring nagbabago. Masyado pa naman siyang naging mayabang sa lahat ng panahong ito. Pati si Lee Gunyang ay napapamura na rin na tinanong kung ito ba talaga ang Rokon na nakilala niya. Mukha daw siyang masyadong nababalisa. Nagtataka naman si Rokon kung saan nanggagaling si Lee Gunyang kaya bigla-biglaan lang siyang nagpapakita. Ang sagot lang naman sa kanya ng scientist ay hindi na raw nakapagtataka kung saan siya nanggagaling sapagkat sa kanya naman ang gusaling ito. At isa pa ay may gusto raw siyang pag-usapan nila ni Rokon. Pag-usapan nila nang silang dadalawa lang. Kaya nauutal na si Rokon na tinanong kung bakit silang dalawa lang. Sa gitna ng mapayapang gabi ng syudad ay sinasabi ni Lee Gunyang na mukhang nag-aalala raw si Rokon. Napapakamot lang naman si Rokon ng ulo at sinabing hindi raw ganun kadali na tulad ng inaasahan niya ang ginagawa niya ngayon na pagsasanay. Ang akala niya ay sobra na ang kanyang inilakas pero mas malala pa pala sa iniisip niya ang mga naging resulta. Kaya hindi na niya alam kung matutupad niya ba ang mga inaasahan sa kanya ni Lee Gunyang. Tinatanong lang naman siya ni Lee Gunyang kung ganun ba talaga ang iniisip niya. Naaalala raw ba ni Rokon ang rason kung bakit nila siya pinili? Ang hindi siguradong sagot ni Rokon ay malabo daw ang naaalala niya. Inaamin ni Lee Gunyang na sa totoo raw ay kontra siya sa pagpili kay Rokon. Mas higit pa sa kahit sinumang kalahok ng proyektong ito. Dahil kung iisipin ang mga pinaggagawa niya ay sinira niya ang mga tradisyonal na ruta ng paglalaro, pumaslang siya ng mga manlalaro, at minomonopolyo pa niya ang mga kahinaan ng sistema, kaya sino naman ang mag-iisip ng mabuti sa isang basurang manlalaro na ganun? Nahihiya at nanginginig na lang si Rokon na sumang-ayon sa mga binanggit ni Lee Gunyang. Tumingin lang si Lee Gunyang sa salamin at sinabing nagkaroon daw ng desididong sandali na nagpabilib sa kanya kay Rokon. Kaya napatanong si Rokon sa binanggit ng scientist na sandali. Sabi ni Lee Gunyang na oo, meron daw. Iniisip niya rin na magandang pagkakataon na para sabihin kay Rokon ngayon. Bago niya sabihin kay Rokon yun ay sinabi niya munang maganda raw ang tanawin sa gabi kaya pinapalapit na niya si Rokon sa salamin. Hindi naman makapaniwala si Rokon sa isipan niya dahil ang manyakis na scientist na ito ay mistulang ganap na nag-iba ang atmosfera niya kumpara sa karaniwan. Ngayon ay tinatanong na niya kung papaano nabago ang desisyon ni Lee Gunyang. Tinanong ng scientist na kung sa tingin ni Rokon ay ano ang mga pamantayan na hinahanap niya sa mga manlalaro.
Yun ba ay ang hindi kapanipaniwalang paglakas, mga matatalinong utak, o napakatinding kapangyarihan? Siyempre mahalaga raw ang mga yon. Pero mas makitid lang daw ang pamantayan na sinusunod niya. Hindi na importante kung may napakalakas na kakayahan si Rokan o wala. Sapagkat para kay Lee Gunyang, naghahanap lamang siya ng tao na gustong protektahan ang ngiti sa mga mukha ng ibang mga tao. Para sila ay ligtas na nakakalakad sa mga lansangan ng walang pag-aalala. Napapaisip na lang si Rokan sa tinutukoy ni Lee Gunyang na taong pinoprotektahan ang lahat. Naghahabol lang daw siya ng ilusyon na naipapalabas lang sa mga hero movies. Iniisip ni Rokan na nakarating lamang siya sa puntong ito dahil sa kanyang paghihimagsik laban kay Odin at sa Ragnarok, ni minsan ay hindi sumagi sa isipan niya na gawin ang mga ito para sa iba. Kaya inaamin niya kay Lee Gunyang na sigurado siyang ibang-iba ang katulad niya sa uri ng tao na minimithi ng scientist. Sapagkat alam niyang kumikilos lamang siya para sa kanyang paghihimagsik. Itinuro lang ni Lee Gunyang ang daliri niya kay Rokan na sinabing dahil sa sinabi yun ni Rokan ay nagbago na ang desisyon niya. Napalingon lang si Rokan na tinanong kung nagbago na ang desisyon sa kanya ni Lee Gunyang. Sumang-ayon lang si Lee Gunyang sa tanong ni Rokan sa kanya. Sa araw daw na nangialam siya sa sistema para suriin si Rokan ay hindi lang daw si Lee Gunyang ang pinakitahan niya kundi lahat sila. Nung kahit na halos mamatay na siya ay pinilit niya pa rin na itayo ang katawan niya para hilahin pabalik si Rolfie. Nung napagtagumpayan nilang iligtas siya, kahit na alam ni Rokan na wala na siyang natitirang lakas para makipaglaban. Nung may sinabi si Rolfie na nagpalaki ng mata ni Rokan. Kung saan siya naman na raw ang tutulong kay Rokan sa pagkakataong yun. Kaya sa huli ay naging maladyos si Rokan at nagtagumpay siyang iligtas ang imperyo ng Karyas. Yun daw ang mga kilos ng isang bayani. Ito ang inaalala ni Lee Gunyang nung sandaling tinawagan siya ni Mirai para panuorin ang nangyayari kay Rokan. Hindi lang siya kundi pati na rin ang lahat ng mga scientist na naruroon ay nahanap na raw nila ang bayani na hinahanap nila. Kaya huwag na raw masyadong pahirapan ni Rokan ang sarili niya. Dahil kahit sa sandaling ito ay nagtatrabaho na siya ng husto para sa kapakanan ng ibang tao. Natahimik na lang silang dalawa habang pinapanood ang magandang tanawin sa gabi. Na parang inaasar pa ni Rokan si Lee Gunyang na sinabing ang bilis niya raw na magdesisyon dahil lang sa tinulungan niya ng ilang beses ang ilang mga tao. Siguro ay hindi rin daw palaging nakakagawa ng mga perpektong desisyon si Lee Gunyang. Binaliwala lang ni Lee Gunyang ang sinabi ni Rokan na sigurado siyang ganun talaga ang iniisip ni Rokan. Pero nakakasigurado rin naman si Lee Gunyang na ang mga desisyon niya hanggang ngayon ang nagtulak sa kanya para makamit ang maraming mga tagumpay sa buhay niya. Napangiti lang naman si Rokan sa nasobrahang kumpiyansa ni Lee Gunyang sa sarili niya. Ang sabi lang ng scientist ay nakadepende lang daw ang lahat sa iniisip mo sa sarili mo. At nakadepende na sa iniisip ni Rokan ang mga pwede niyang baguhin. Napapagod na raw siya pagkatapos ng napakarami nilang usapan. Kaya sinasabi niyang matutuwa na muli siyang panoorin na matalo si Rokan bukas. Kakaiba lang muli ang paglakad ni Lee Gunyang na kinakantahan ang sarili niya. Napapangiti lang si Rokan dahil paikot-ikot daw ang paraan ni Manyakis na tanda para pasayahin siya. Pero nagpapasalamat naman daw siya sa tulong ni Lee Gunyang. Pagdating ng kinabukasan ng umaga, sa loob ng headquarters ng Falcon ay kaharap na muli ni Rokan ang simulation na bersyon niya at tinatanong na siya ni Lee Gunyang kung handa na ba siya. Palagi niya raw itong sinasabi pero ang lugar na ito ay hindi matitinag kahit na may nuclear bomb man ang tatama. Kaya natatawa niyang sinabihan si Rokan na maging kalmado pa rin siya kahit na siya ay binubugbog sarado na. Napipikon na sinabi lang ni Rokan na kahit ang mga sigaw ng panghihikayat ni Lee Gunyang ngayon ay tila mga mura pa rin. Sinasabi lang ni Mirai na kung matatalo pa ngayon si Rokan ay ito na ang magiging ika-50 beses. Kaya namamangha na siya kay Rokan dahil patuloy pa rin siyang lumalaban. Kumpiyansa naman si Lee Gunyang na sinabing si Rokan ang klase ng lalaki na patuloy niyang susubukan kahit na siya ay matalo ng 500 beses kaya wala lang ang ika-50 beses na ito. Binati lang ni Rokan ang tinatawag niyang pangit na bastardo na nagkita na muli sila sa araw na ito. Siyempre walang tugon ang simulation na bersyon ni Rokan at patuloy lang itong nababalot ng usok habang hawak-hawak ang sandata nitong acts. Ipinikit na ni Rokan ang kanyang mga mata habang iniisip na dapat ay bawasan niya ang kanyang pagnanais na maghimagsik at ang kanyang pagkabalisa.
Bumuga na siya ng hangin sa kanyang bunganga at ngayon ay pinapakalma na niya ang tibok ng puso niya. Iniisip niyang dahan-dahan lang, dapat ay napakabagal lang ng tibok ng puso niya. Kailangan niyang kalimutan ang makamundong kaisipan niya at isipin niya lang ang mga pinakamahusay niyang gagawin. Isipin niya lang kung para kanino siya nakikipaglaban. Kung ano ang pinakamahusay niya. Isipin niya lang at paalalahanan ang sarili niya ng lahat ng mga nakalimutan niya. Sinasabi na ni Rokon na ngayon ay nararamdaman niyang nawawala na ang mga makamundong kaisipan niya. Kaya hinahamon na niya si Tinhead na maglaban na sila ng maayos. Dahil sa wakas ay nararamdaman na ni Rokon ang tamang paraan para tuluyan ng sirain ang simulation na bersyon niya. Maraming salamat sa panunood at abangan bukas ang mga next chapters ng kwento ni Rokon.